So what's up? Kumusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa may Motoposh Pulilan branch para sa update natin. At meron tayong nakita rito mga brand new unit. Katulad nito, update para dito sa ating Motoposh Boss 125. Alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan nyo ako. Walk around natin to. Ayos na ayos yan. Minsan, nasa kwento ng rider. Galing sa wala, ngayon may direksyon. Pawis ang puhunan, hindi koneksyon. Kada ikot ng gulong, may bagong misyon. Bawat kilometro, inuukit ang panahon. Hindi ako bumibiyahe para lang makita. Bumibiyahe ako para may mabago sa pamilya. Gasolina man ang nauubos sa tangke. Pag-asa naman ang laging napupuno sa dibdib. Sabi nila, maliit lang yan, ordinaryo. Pero di nila alam, dito nagsimulang pangarap ko. Hindi sukatan ng baksa. So ayun na nga, available nga po dito ng Boss 125, dalawang unit yan na kulay black glossy. Okay, so hindi ko din sure kung ano pa yung mga kulay nito, pero red, blue, yung mga nakikita natin, basic na mga colorway ni Motoposh. Tara, ikutan na natin to, walk around natin to, ayos na ayos yan. So ayan, sa kanyang headlight, tingnan nyo naman, meron tayo rito LED, may LED na daytime running light dito sa side, tapos yung ating cowling dito malaki din. Ayan, pwede nyo nga rin pala itong ipang trail, palitan nyo na lang nung gulong. Ayan, pang on and off road na gulong, pwede nyo rin itong ipang bundok. Ayan, so sa signal light na LED rin, flexible, malaki din pa-oblong. Then sa side, may mga sharp design din tayo rito. Mahaba yung fender, ayan, malapad din. Extension niya mahaba din. Yan, may extension na yan, may extension pa. Ayan. Pwede nyo tanggalin kung hindi nyo trip yung masyadong mahaba. Pero para sa akin, okay na yan. Lalo na sa mga tag-ulan or sa baha, pwede na rin yan. Para at least yung ating makina is may cover. Hindi masyadong mabugbog ng mga maliliit na dumi or mga buhangin, di ba? So, naka-telescopic fork, naka-wide spoke tayo rito. Ang size dito sa harap ay 2.5 by 17. Ayan, tube type pa rin naman to. And then, meron tayong single disc brake, dual pad caliper, and ano ba yung brand nung kanyang tires? Yuanqing yung kanyang brand. Ayan, naka-air-cooled pa rin naman tayo rito. Then sa side, ito lang yung decals natin. Yung Boss, may 125 dito. Tapos parang mga graphic, no? May graffiti tayo rito. So, open yung part dito sa ilalim nung kanyang makina. So, talagang ingat din tayo rito kasi ayan, open na open siya, madali siyang kalikutin. So, meron tayong kickstart, rear brake pedal, smooth naman. Malapad yung ating foot pegs para sa rider, combination ng rubber and metal din yan. Foot pegs para sa angkas, yan, malaki din to. Tapos, malapad din yung ating naka-round style naman, yung design nito. Tapos, meron siyang goma. Ayan. So, tambucho natin, parang katulad lang din nung sa Typhoon 150, no? Wala siyang cover. Ganito lang sa side na to yung cover niya, metal din yan. Meron tayong dual shock na adjustable. Naka-drum brake dito sa likod at swing arm niya medyo manipis lang. Ayan, naka-wide spoke, drum brake, and yung size ng tires ay 2.75 by 17. Ayan, adjustable nga pala yung kanyang shock dito. So dito sa likod, tingnan nyo naman, napaka-plain na lang, 'di ba? Wala siya masyadong decals. Dito sa part na 'to, parang carbon fiber finish. Yung ating likuran, ito may sharp design. Yung ating fender, malapad din, flexible. Ayan. So yung tail light niya is LED, pati yung signal light niya LED. May reflector dito, lagayan ng plate. Then meron din tayong chain cover at yung size ng sprocket ay asan yung size? 36428 yung kanyang size. Ayan. Naka-dual head shifter din tayo rito. Ito rin ay 4-speed rotation yung kanyang gear position. Ayan. So sa upuan, makapal at malambot din. May mga stitches din tayo rito. Dito din sa side na to, paikot. Hanggang OBR natin, sobrang lambot ng upuan. Tsaka makapal. Okay, so open natin yung upuan. Ganyan ang itsura niya sa compartment. Wala tayo rito helmet hook.
Ayan, pero parang feeling ko pwede nilang paglagyan. Ayan. Pero ito yung ating compartment. Dito rin yung battery. Okay. So, konti lang naman yung mailalagay nyo. Pero, kahit papano, meron tayong mapaglalagyan. Ganyan ang itsura niya. Okay. Mga basic tools, pwede tayong maglagay dyan. So, yung kanyang fuel tank capacity, mga nasa 4 liters lang din. And yung ating grab bar, simpleng-simple lang. Okay, glossy black din yan. Sa ilalim ng upuan, pwede tayong maglagay dito. Ay, wala palang paglalagyan. Wala tayong paglalagyan ng mga basic tools. So, sa kanyang handlebar is naka-upright position. Malapad talaga, no? Ang lawak talaga. Tapos, naka-analog type yung ating panel gauge. Yan, speedometer, odometer, yung ating signal light, neutral pag naka-high beam, yung ating gear indicator, naka-digital, and then fuel gauge, ignition niya, simple lang din. Tapos yung susi, ito, maliit lang din yung susi niya. Okay? So, halos same to nung itsura nung kay Typhoon 150. Same na same. Meron tayo ditong guard para sa ating, ayan, meron tayong ganyan. Diba? Ano ba tawag dyan? Nakalimutan ko yung tawag. Tapos dito na sa side na to. Ayan, semi-automatic to. Yung switch nito same lang din nung kay Typhoon. Nandito yung kanyang park light, headlight, high and low, signal light, busina, choke. Kasi nga carb type pa rin to. And meron tayong electric starter lang dito. Lever, smooth naman yung front brake. Grip natin dito makapit. Throttle, mababaw. Kasi naka-quick throttle na tayo rito. Ayan. So, yan. Yan yung kabuuan ng ating Boss 125. Sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle? Upuan natin to. Bike fit natin. Abot ba ng 5.2? Check natin. Ayos yan. So, ayun ang mga boss, no. Available nga po dito ng dalawang unit din ng bagong Boss 125 ng Motoposh. Meron silang dalawang kulay, black. Napansin natin dito is yung decals niya nandito na lang sa side na to. Okay, so hindi ko pa rin alam kung ilan pa yung available na colorway nitong Boss 125, pero available po rito ng kulay black na glossy. Ayan, dalawang unit po yan. So, ayan, sa mga nagtatanong ano yung specification nito, nandyan sa screen nyo, nasa may side ng screen nyo. Okay, para at least dun sa full specs ng mga nagtatanong nito. So, upuan natin, ganito ang itsura niya kapag naka side stand. Para sa 5.2 na kagaya ko, abot ba? Abot ba natin ng Boss 125? Yan, so napansin natin dito, bukaka din siya. Same nung sa last time na Typhoon. Okay, bukaka din siya. Pero magaan yung motor, tsaka wide. Naka-wide yung ano niya, handlebar niya. So, malaki ang sakop niya rito. So, yung sakop natin na kailangan natin i-maintain yung ito. Okay. So, ganun yung ano niya, hindi katulad ng mga ibang motorcycle, parang maliit lang din. Ganyan. Pero ito, malawak. Kagandahan din is yung kanyang headlight is naka LED na rin naman tayo rito. May handle grip, guard, parang grip na ano dito, na harang or guard. Okay. So, handle guard. Parang hindi ko alam kung ano tawag doon. Comment nyo na nga lang. Ayan. So, sa kanyang shock, ayan, malambot. Okay, rate natin ng mga 7.5/10. Sa likod din, mga ganun din. Same lang yung rate natin dito. Pero turning radius, malawak din siya. Pero may space pa tayo rito. Para sa legroom natin, may space pa tayo dyan. Okay? So, magaan yung motorcycle. So, sa tingin nyo, sa mga ganitong mga pang beginner, pwede kaya to. Pero ito kasi is semi-automatic. Hindi siya declutch. Okay? Semi-automatic siya. So, ayan. Sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle ng Motoposh Boss 125? Comment nyo naman yan. At doon sa lahat ng mga nakagamit na ito, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano yung mga nag-experience nyo, ano yung mga naging issue nyo, para at least aware din yung iba na gustong bumili ng ganitong motor. So, yun lang. Sana nakatulong tong video na to. Ayos na ayos yan. Center stand natin. Okay, madali din ba siyang i-center stand? Kasi may mga motorcycle talaga na mahirap i-center stand. Pero ito okay naman. Goods naman siya. Magaan din. Ayos. So ayun ang mga best, no. Sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan.
So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle, itong Motoposh Boss 125? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So ayun na nga mga bas, no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan, so kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao, maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Sa mga sumuko mo to, hindi lang pangalan, simbolo ng bawat manggagawang lumalaban. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa bawat biyahe. Hindi lang makina ang umaandar, kundi pangarap ng buong pamilya. Hindi importante kung saan ka nagsimula, ang importante hindi tumigil ang gulong ng buhay. Hindi lang motor kasama sa pag-abot ng pangarap kailan.